Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. Ang ipapakita ko naman po sa inyo ngayon ay ang tanggap ko pong iPhone 12 Pro Max na sinubukang i-DIY ni ma'am para palitan ng back glass at ang kinalabasan ay the rest is lesson na kay ma'am at sana pati na rin po sa atin. Anong ginamit mong pang DIY dito? Na ano ko yan? Dito sa kon. Tanggal? Oo. Kasi di ba may kasamang ano siya, ano ba yun, yung manipis, yung binili ko pang glass. Tapos gumamit ako ng ano, Ang hirap nito tanggalin eh. Kahit siguro sa mga 10 technician, baka swerte na kung may isang nagtatanggal. Ang dami pwedeng matamaan dito pagka hindi ka sanay. Kaya nga po eh, hindi ko kasi alam, pala desisyon ako eh. Nakita ko sa TikTok kasi. Ano lang yun, yung sa mga TikTok, baka mga content lang. O di kaya, siyempre ini-edit na yun, di na pinapakita yung mga masisilang part. Buti hindi ka nagpanik. Nagkalig ako well na tubatan mo. Matapos kong marinig ang story ni ma'am ay binuksan ko na ang kanyang unit. Umpisa pa lang ng trabaho ay pinahirapan na ako ng iPhone ni ma'am dahil yung isang tornilyo ng unit ay loose thread pala at kahit anong pihit ko ay hindi na umiikot yung screw kaya ang ginawa ko na lang ay ginamitan ko ng aking personal na technique sa pagtatanggal ng loose thread screw. Gumamit ako ng mini grinder para lagyan ng maliit na kanal yung loose screw. Sa ganitong paraan ay pwede kong gamitan ng flat tip na screwdriver ang screw para mapihit ko at tuluyang matanggal sa unit. And as you can see po, unti-unti ko pong napihit ang screw at kalaunan ay natanggal ko na rin. Paalaala lang po sa mga gustong mag-try sa ganitong technique. Medyo risky po ito at maybe dangerous sa mga hindi naman technician. Kaya ang maisa-suggest ko na lang po sa inyo ay ipagawa nyo na lang po sa mga professional technician para iwas disgrasya po sa inyong unit. At most important ay sa inyong sarili. Pagkatapos kong matanggal ang loose screw, ay tinanggal ko na rin ang LCD para ma-check ko ang unit. Wala kasing power ang unit ni ma'am nang dinala niya sa akin, kaya no idea ako kung ano ang mga naapektuhan sa unit after mag-short ang mismong battery. After ko pong matapos ang pag-diagnose ko sa unit, ay nalaman kong sira ang battery at ang LCD. Ang battery ay sunog at ang LCD naman ay walang display. Mabuti na lang at walang short sa board, kaya sinubukan ko munang mag-testing ng bagong LCD at yun na nga nag-power ang unit at may display na rin sa bagong LCD. Dito ay tinatanggal ko na ang lumang battery para palitan ng new high-quality battery. Sinilip ko din sa microscope yung sinasabi ni ma'am na nasungkit niya kaya umusok ang kanyang iPhone. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na yan. Di ba? Kitang-kita naman talaga, tama naman si Madam Annabel, kaya isinunod ko ng tanggalin ang mga natitirang glass sa likod ng iPhone. Ang pagpapalit po ng back glass sa mga iPhone ay very dangerous po sa inyong mga minamahal na iPhone at syempre sa inyo din po at sa mga nakapaligid sa inyo, marami po ang dapat isaalang-alang sa pagpapalit ng back glass. Una ay ang safety ng inyong sarili, pangalawa ng inyong phone, at pangatlo ay ang mga posibleng madisgrasya sa mga basag na screen dahil sa hindi tamang pagtapon nito. Mas makakabuti po sa lahat na ipagawa nyo na lang po sa mga professional na technician. Ang ganitong klaseng gawain, makakaiwas na po kayo sa posibleng kapahamakan. At the same time, mas maliit pa ang inyong magagastos kumpara sa kung masira nyo ang inyong minamahal na iPhone katulad po ng nangyaring ito kay ma'am. Sa kagustuhan po niyang makatipid ay sinubukan niyang personal na ayusin ang kanyang iPhone gamit lamang ang kanyang nabiling piyesa sa online at kasabay ng panonood niya ng online tutorial sa mga social media platform. Kaya ang resulta, nasira niya ang kanyang iPhone 12 Pro Max at triple pa ang kanyang nagastos at nasugatan pa siya sa kanyang ginawa. Buti na lang ay naisalba pa natin ang kanyang unit at hindi naman malala yung sugat niya. Pagkatapos kong tanggalin ang mga glass sa likod ng iPhone ni ma'am, ay nilinis ko ang unit at ikinabit ko na ang bagong back glass, bagong battery, at ang bagong LCD at syempre bago ko i-fix ang unit
ay kailangan ko munang i-check ang lahat ng basic function ng iPhone para hindi madoble ang aking trabaho na baka after ko ma-fix ay may issue pa pala kaya kailangan ko ulit baklasin. Very stressful po yun sa technician at para iwas na rin sa posibleng disgrasya. At dahil wala naman akong nakitang ibang issue, ay ikinabit ko na ang lahat ng parts. Swerte na rin kung maituturing ang nangyari kay ma'am sa kabila ng disgrasya na kanyang naranasan. Swerte dahil walang nangyaring masama sa kanya at kahit papaano ay naayos pa rin ang kanyang iPhone 12 Pro Max. At the same time ay may natutunan pa siya sa kanyang ginawa. At sana po ay meron din po kayong natutunan sa experienced na ito ni ma'am. Hindi po lahat ng napapanood natin sa social media ay pwede nating i-apply sa totoong buhay. Masyado pong masukal at delikado ang kagubatan dito sa social media, hindi po uso dito ang to see is to believe. At mas lalong hindi po applicable dito ang to see is to believe. At muli po, ito po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, Maraming salamat po. Salamat!